Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating daily vlog. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa worship. At ito po ay patuloy na matatagpuan natin dito po sa John 4. Ito pong patungkol po sa worship na tinuro po ng Panginoong Hesus na kausap po niya dito ang Samaritan woman. So kahapon po, pag-usapan po natin yung paano ba natin sasambahin si Lord ng true worship po, no? Kaya sabi diyon, the Lord is seeking, 'di ba, who will worship Him in spirit and in truth. So, what is true worship kay God? Number one nga sabi po doon, in spirit. So, nakita po natin because of the sin ng tao po, namatay po ang spirito ng tao at doon po hindi tayo maka-access sa pagsamba, sa paglapit natin sa Panginoon because of the sin. No one is exempted. Lahat po tayo nagkasala. Maliit man o malaki, puti man yan o naman tawag natin sa kasalanan yan, yan po ay kasalanan sa mata ng Diyos. Ito po ay minana po natin yan kay Adam. Pero purihin ang Panginoon because Jesus took the sin doon po sa krus ng Kalbaryo at binigyan po tayo ng kalayaan. Pero yun lamang pong belong kay Kristo, yun lamang pong tinanggap si Jesucristo na magkakaroon po diyan ng freedom from sin and death. So, kailangan po natin mga kasama at mga kapatid na magkaroon tayo ng tamang relationship kay Christ first before we can worship God. Amen po ba? So, because sabi nga dito ng 1 Corinthians 15:22, everyone dies because we all belong to Adam. So, lahat po tayo, walang exempted po dyan, lahat tayo ay namatay ang spirito po natin kahit tayo makakonect kay Lord. Even though ma-attend ka ng churches, mga kasama at mga kapatid, hindi po yan daan para magkaroon ka ng access kay Lord, nang maging bahagi ka ng inyong local church. Ang kailangan mo, yung pong maging belong ka kay Jesus Christ para magkaroon ka ng bagong buhay kay Jesus Christ. Kaya nga po meron tayong tinatawag na new life in Christ. So, ito pong buhay natin kay Kristo, ito po yung magbibigay sa atin ng panibagong access po talaga ng, hindi actually panibago, ito po yung access lang talaga natin kay Lord. So, sabi dito, in John 20:22, He breathed. Sino po ba yung huminga niyan? Ang Panginoon. Sabi niyan, receive the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit po, when we accept Jesus Christ, bibigyan tayo ng Holy Spirit para malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Yan. So, ang mga mananampalataya po, ang mga Kristiyano na tinatawag po ay kailangan magkaroon talaga ng banal na espiritu para sila ay magkaroon ng tunay na access talaga kay Lord at malaman nila ang katotohanan at ang katotohanan yan ang siya po magbibigay sa atin ng kalayaan. Amen? Amen. So, yan po yung in spirit. Ngayon, so sabi dito in truth. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So si Jesus Christ din po ang daan. Hindi lamang po siya nagtanggal sa atin sa mga kasalanan, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, siya rin daw po ang katotohanan. Ang katotohanan. Sabi nga po ng Bible, siya yung salita simula pa noong umpisa. At yung salitang yan, naging Diyos. At si Jesus po yan. So, kung titingnan natin sa buong senaryo, si Jesus po ang binabanggit yan. Si Jesus po ang dapat nating kilalanin. Si Jesus po ang salitang buhay. So, yung pong katotohanan, si Jesus po yung magpapalaya sa atin sa mga bagay-bagay ng buhay makasalanan dito sa mundong to, sa mga problemang ating kinakaharap. Sabi pa ng John 17:17, make them holy by your truth. So, make them, papalitan ko po yung truth into Jesus. Make them holy by Jesus. So kung si Jesus yung katotohanan, si Jesus po yung malalaman natin at si Jesus po yung salita. In John 1:1, si Jesus po yung salita. At yun po yung salitang yan na magbibigay sa atin ng katotohanan para ma-worship natin si Lord. So without Jesus in our lives, hindi natin ma-worship si Lord, si God the Father. Ganun lang po kasimple yun. So gano'n mo napabasa ang word ni Lord? People says that the Bible is holy. Naka front page pa yan, doon sa cover page, na Holy Bible. So how holy is that Bible to you? Inaalikabok na ba yan? O hindi na nababasa? Matigas na po ba yung pahina? Hindi po ba malinis pa rin po ba? So ano po nangyari sa ating Bible? Di ba po?
mas matagal na tayo mag-scroll sa ating mga social media kaysa sa magbuklat ng ating digital Bible. So there is also a digital Bible po, hindi lang yung physical Bible na libro. So how often you open your Bible? So how often you look unto Jesus? How often you search Jesus Christ, seeking God, di ba? Because He is the Word, He is the truth, di ba? So ang Bible po ang nagsasabi tungkol kay Jesus. Hindi lamang po every Sunday po yan. Hindi lang po yun during the time na nandun ka sa local church mo. It is Jesus in your daily life. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Mga kasama at mga kapatid, importante po na magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol dito. Because akala natin we are doing the right thing when we go to our local churches. Because God is looking who will worship Him in spirit and in truth. Maaari meron ka ng breath of life. Binigyan ka na ng salvation ni Lord. Binigyan ka na niya ng buhay. Diba? Because you accepted Christ as your Lord and Savior. Now you have that spirit. But that spirit must be fed. Sabi nga po dyan, your spirit must be fed. Man shall not live by bread alone. And that spirit must be fed by the word of God. Daily po. Kung paano po kumakain natin physical na katawan na daily bread, kailangan din natin ng daily bread sa ating pong spirit, which is the word of God. So I challenge everyone who listens to me na kayo po ay magkaroon ng passion to read your Bible. To read your Bible. Search niyo po si Lord. Search niyo po yung truth. Amen. And this truth will make you have the knowledge about the Lord. You will have that kind of wisdom na paano nyo i-adore si Lord. And you will know Him. Diba? Yung relationship mo is mas lalago kay Lord. So God is looking for a sincere and genuine worship that comes from our knowledge of holiness, of His holiness and purity, and our own heart pure and open before Him. Madalas po when we pray, it is, I mean myself, Lord, provide for me, provide for my family, etc., etc. When we worship God, ganun din, Lord, I worship you because I have needs. Hindi po. We worship God not because we have need. We worship God because who He is in our lives. So, paano mangyayari yun? Kailangan meron tayong knowledge. Knowledge of God. Knowledge pa paano, sino ba si Lord? Amen? In Jesus, we see God's glory and we cannot help but to worship. If we have that much, di ba, yung Jesus sa buhay natin, just like yung ano man meron ka sa mundong ito na sobra-sobra, where there is your heart is, your treasure's also there. So kung nasa mo nilalagay yung time mo, nasa mo nilalagay yung buhay mo, sa pamilya mo ba, sa asawa mo ba, sa career mo ba, sa pera mo ba, o sa cellphone mo ba, o ano man bagay yan, saan mo niluluklok ang buhay mo, majority ay sigurado nandun ng puso mo. But when you are in God, di naman po masama lahat ng bagay sa mundong to. Pero sabi nga, seek God first and His kingdom, His righteousness. Diba? Unahin natin ng Panginoon. Because since we through this, ay magkakaroon tayo ng bagong pananaw na pag inuna natin si Lord. At yung glory ng Lord na nasa atin. Remember when Moses was in the mountain for 40 days and 40 nights? I don't know if you remember that passage in the scriptures na he went to the mountain at nag-stay lang siya sa presence of the Lord. Can you imagine when he go down from that mountain, the glory of God ay kay Moses. Nagniningning ang kanyang mukha. Why? Because every now and then, ang ginagawa nila doon sa mountain, yes, they're talking. They had the conversation. Bakit po? Kasi kailangan po yun eh. Importante yun. Yung panahon ni Moses, ganun din sa panahon natin because God is the same yesterday, today, and forever. So, we have to talk to God. We have to communicate with God. We have to worship God. And yun yung nangyari. Nangyari po kay Moses. Nakita po natin na nagkaroon ng glory. So, in Jesus, we see God's glory. And we cannot help but to worship God. So pag punong-puno tayo ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, we love so much si Jesus Christ, mga kasama at mga kapatid, yung glory nandoon. Sabi ng 2 Corinthians 4:6, sabi dito, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our heart
so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus. Ulitin ko po, 2 Corinthians 4:6. For God who said, let there be light, isang salita lang ng Panginoon, isang word niya, yung words niya yan, na let there be light, nangyari, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng sun. Di ba? And this light, nagliliwanag po, at ito po pinapakinabangan pa natin hanggang ngayon. Ganun din yan. Sabi nga po dito, He made this light shine in our heart, which is ito pong salita niya, so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ, seen in His Word. So I challenge everyone, if you don't do everyday devotion, communicating with God, praying, worshiping God daily, brothers and sisters, this is the story of worship. This is who we are. Ang gusto ng Panginoon. Hinahanap niya ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So I hope na bigyan kita ng isang encouragement to seek God, and you will know Him and you will find God. Hallelujah. So let's pray. Heavenly Father, I thank you, Lord God, for this time that you have taught us, Lord God, how to worship you in spirit and truth. I pray that everyone who listens, Lord, tunay nga magkaroon sila ng transformation, that they will worship you in spirit. They will have the Spirit, the Holy Spirit in their lives, oh God. And also the truth that Jesus is the truth, the way, the light, Lord God. I pray that this word, this Jesus Christ, Lord God, will dwell in their every hearts, Panginoon. At tunay nga, Lord God, ang lahat, Panginoon, na makikinig ng salita mo, O Diyos, ay tunay makikilala nila ang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. O God, and I pray, O God, that makita niyo po ang lahat ng mga taong ito, Lord God, na magkakaroon po ng transformation because they wanted, Lord, to know you more, O God. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, salamat po, Lord God, na parami ng parami ang mga taong sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin at sambahin ka, Panginoon. Pagpalain niyo pong lahat at ang mga lahat ng sumusubaybay, Panginoon, sa programang ito. In Jesus' name, amen and amen. So God bless you. Patuloy po tayo sa pagsubaybay po ng ating daily vlog. Share and like niyo po ang ating mga videos. So to God be the glory and have a good day.